we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod damo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Taas o ubos nga presyo sa mga produktong petrolyo ang lauman sa mga motorista ugma October 17. Sumala sa usa ka kasaligang tinubdan gikan sa Department of Energy nga managlahi ang ipatuman ugma sa mga kumpanya sa lana. Sumala pa nga ang gasolina ang gilaumang musaka sa 40 centavos ngadto sa 60 centavos matag litro. Samtang moubusab og 1 peso ngadto 1 peso ug 10 centavos ang iubos sa presyo sa krudo. Ang pag-ubos sa presyo gumikan sa means of Platts sa Singapore kun MOPS. Pinakadakong kooperatiba sa transport sector sa Northern Mindanao dili mosalmod sa ipahigayon nga transport strike sa grupo nga manibela sa kauluhan karong adlaw. Sa gipagula nga press statement sa Northern Mindanao Federation of Transport Service Cooperative o NOMFED Trasco, ilang gibutya nga dili mosalmod sa transport strike sa grupo nga manibela karong adlaw. Sumala pa ang 49 ka mga primary transport service cooperative niini gikan sa 5 ka probinsya sa rehiyon sama sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Bukidnon ug Camiguin, dili mosalmod sa maong strike. Iklaro sa grupo nga suportado diini ang modernization program sa kagamanan ug ganahan sa 23 ka mga transport cooperative members ang nagapadaga na og modernized units. Dili sab suportado sa grupo ang strike tungod makalangan kini sa mga pasahero. Pipila kadalan sa Cagayan de Oro City ang gibaha resulta sa walay puas nga ulan. Pipila kadalan sa downtown area sa Cagayan de Oro City ang gibaha adlong Sabado resulta sa walay puas nga ulan nga nasinati sa syudad. Sa video nga kuha ni Jonathan Salarda, makita ang kataas sa tubig baha sa Osmeña Street. Gani natanggong sa pipila ka oras ang trapiko gumikan sa kataas sa tubig baha. Hinuon man ang pila ka oras na hubas rasab ang baha. Usa ka boarding house sa Makasandig, Cagayan de Oro City naugdaw. Mao kini ang kuha sa netizen nga si Lance Dave Sabute ato sa sunog nga nitabo sa Zone 3 Lower Tambo, Barangay Makasandig, Cagayan de Oro City adlong Domingo. Paspas nga mikaylap ang kalayo sanglit gama sa light materials ang kasagaran sa balay. Sa tala sa Nazareth Fire Station na nasa kapin 80,000 pesos ang damyo sa insidente. Inon walay naangol o nakabsan nga kinabuhi sa insidente. Padayon ng investigasyon sa hinungdan sa sunog apan usa sa anggulo nga ginalantaw sa kabumbiruhan ang napasagdang kandila nga posibleng sinugdan sa kalayo. Mga hinabi sa mga local o indigenous people weavers gibida sa Weaving Congress sa Davao City. Ani ang report ni Jandy Esteban. Gipakita sa tribong Mandaya ug Bagobo Tagabawa ang ilang mga nindot nga textile ato sa Weaving Congress sa Davao City nga gipangunahan sa Department of Trade and Industry Region 11. Gawas sa mga textile, dunasay display sa mga indigenous beaded accessories, sama ni ini mga hinimo sa Mandaya tribe. Ang tawag ni ini tolobata. Mao kini ang kwintas sa mga Mandaya ug mao kini ang ginahimo karon ni Annabel. Ang paggama og tolobata moabot daw og kapin 3 ka adlaw. Gawas sa IP, dunasay ubang local weavers sama ni ining magtiayon. Ang mga materyales sama sa abaka ug bisan ang gamit nga makinarya nga gitawag og handloom gi-provide kanila sa usa ka kumpanya. 15.5 ma'am. Unsa kadugay na mahuman? Mga 2 days lang ma'am. 2 days. Ang inyong materials? Ang materials ma'am sa taday ko tanan, amo labor na lang. Ang baligya ninyo? Oo. Ang baligya pila? 45 ang kuha nila ma'am per meter.
Bisan sa mga suot sa nagpasundayag ato sa programa, ginapasigarbo ang mga local woven products. Sumala sa IP Weavers, kinahanglan pa nila og dugang tabang sa pagbaligya sa ilang mga hinimo. Usa kini sa mga gituki sa Weaving Congress. Matud sa DTI, gipalapdan na nila ang marketing intervention ug ang mga kakulang sa raw materials. Kasi meron nga tayong problem on the sustainability of our raw materials because, for example, our abaca is having problems in terms of supply right now. And I think this holds true to other raw materials as well. That's why we go back to our roadmap where we can collaborate with other agencies and partners to ensure that all the players within the value chain can really support our creatives industry. No? Our imports last year amounted to 1.286 billion US dollars. Ang exports natin amounted to only 286 million US dollars. So yung difference nun, that's a huge gap. Can you imagine kung sa laki ng population natin, kahit yung own market natin, kung masupplyan natin yan, ang laki na ng potential, ang laki ng markets. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Lima kong malalaki ang nadakpan sa Cagayan de Oro City Maritime Police Unit sa Hasaan, Misamis Oriental. Human nila naktuhan nga nabaligya og drum-drum nga gasolina kilid sa kalsada. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sikop sa Cagayan de Oro Maritime Police Unit ang 5 ka mga individual nga naaktuhang namaligya og mga gasolina kilid sa kalsada sa barangay Solana, Hasaan, Misamis Oriental. Sumala sa kapulisan nga paingon unta sila sa ilang patrol bay sa lugar. Gikan nag-routine patrol dihang ilang namatikdan ang mga sospek. Sakay sa usa ka mini elf truck ang 4 ka drum ug mga galong container nga adunay sulod yung mga gasolina. Delikado po na siya, sir. Labi na kung drums na nga mga petroleum product nga nasa highway nga nagpidling sila, sir. Na magini proper nga disposal ani sa mga product. Hinuon giangkon sa mga sospek kinsa wala na miatubang pa sa kamera ang pagpamaligya og gasolina apan gisugo lamang kuno sila sa ilang amo kinsa adunay gasolinahan nga gipasirad-an na ug didto matud paggikan ang ilang ginabaligya nga gasolina. Wala sab kuno sila nasayod nga ginadili ang pagpamaligya og produktong petrolyo sa dalan. Ignorance of the law excuses no one. So di kita pwede makain nga wata kabaluan ng mga balaod base sa tong national law sa Presidential Decree 1865. Sa Section 2A specific, sir, nakabutang dito, sir, nga trading of petroleum products, sir. Sa karon alaala sa kustodiya sa Cagayan de Oro Maritime Police Unit ang mga gasolina nga mobalor og kapin 50,000 pesos. Samtang gidala na sa prosecutor's office ang 5 ka mga dinakpan nga wala na gipanganlan ug mag-atubang og kasong paglapas sa Presidential Decree 1865 o ang illegal selling of petroleum products. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Palestinian rescue team ang naigo sa nagpadayong airstrike sa Israel sa Gaza City. Makita sa video ang mga miyembro sa paramedic ug rescue team nga nagatibulaag human maigo sa nagpadayong airstrike sa Israel sa Gaza Strip. Mao na kini ang ikawalo ka adlaw nga sa gunsong airstrike sa Israel. Libuan na ka mga Palestinians ang mihiklin gikan norte nga bahin sa Gaza Strip nga mo'y sentro na sab sa ground assault sa mga sundalo sa Israel. Hinuon nagpabiling abli ang mga nag-unang kalsada alang sa muhiklin nga Palestinian aron dili madamay sa operasyon sa tropa sa Israel batok Hamas militants. Daan na kunong nagpasidaan ng Israel sa tibuok populasyon sa northern Gaza Strip nga muhikli na padulong sa south. Sumala kang Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nga sinugdan pa lamang kini sa pagpanimalos sa nasod batok militants nga mipatay sa kapin libo ka mga sibilyan nga Israeli. Palestinian supporters nagrally sa London agig pagbatok sa nagpadayong airstrike sa Israel. Palestine will be free! From the river to the sea! Palestine will be free! From the river to the sea! Libuan ka mga pro-Palestinian demonstrators ang nagmarcha sa Central London
niadtong Sabado aging pagpakita sa ilang pagsupak sa nagpadayong airstrike sa Israel sa Gaza Strip. Gipanawagan niini nga undangon na ang military action sa Israel sa Gaza Strip human ang pagbasakir sa Hamas Group sa libuan ka mga Israeli. Gibandera sa mga nagrally ang flag sa Palestinian samtang nagmarcha gikan Oxford Circus padulong sa Downing Street kung asang official residence sa British Prime Minister Rishi Sunak. Ang ilang pagbatikos nakapunting sa gobyerno sa Britanya ug Estados Unidos nga nagpadayag og suporta sa ginahimong military actions sa Israel batok Hamas Group sa Gaza Strip. Nagwarning sab ang mga British police sa mga nagrally nga bisan kinsa sa mga nagprotesta nga magtaas sa flag sa Hamas ang ilang pag-aarestohon nga ginakonsidera na karong mga terorista. Nagmalampuson ang gipahigayon nga Davao Business Mission sa Singapore alang sa pagpalambo pa sa turismo sa Davao Region. Ano ang report? Gibida sa Department of Tourism Region 11 ang mga nindot nga lugar o kultura sa Davao Region sa gipahigayon nga Davao Business Mission sa Singapore niadtong milabayng bulan. Tumong sa maong aktibidad nga mabida sa mga Singaporean ang Davao Region isip usa sa mga tourist destination sa Asia. Kapin 30 ka mga Singapore-based travel agents o tour operators ang mitambong sa maong event. Usa sa mga naisigutan sa maong business mission, mao ang mga kasagaran nga ginaadtuan o gina-avail nga palipay sa mga bakasyonista nga Singaporeans. Usa niini ang mga 4 to 5 star hotel accommodation, presyo sa pamasahe padulong sa Davao Region ug ang kadugayon sa biyahe. Busa ginalauman sa DOT-11 nga mas madaghan pa ang mga international flights, ilabi na ang Davao-Singapore direct flight sa Davao International Airport. Aron mas mabarato pa ang presyo sa flight ticket. If we have the Davao Airport Authority, I believe we will have like more opportunities for more flights coming in kasi imo-market nila the gateway and at the same time the destination. Ginaawhag usab ni ining nga mamahimong available online ang detalye sa matag tourist destination sa Davao Region. Because the Singaporeans are tech savvy. In the briefing conducted by the representative of the Philippines in Singapore of the Tourism Promotions Board, he mentioned that much of the data or the information that Singaporeans have access to are the ones online. So that means we need to be able to have our promotions online. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, gusto ba mo makakatun kung unsa ang dakong tabang kanato ug sa atong kinaiyahan ang pagtanom ug kawayan? Salmot na sa ika-23 nga Bamboo Training Seminar Workshop. Ipahigayon kini karong umaabot nga Sabado, October 21 sa sitio Tanza 2 sa Barangay San Jose, Antipolo City. Malingaw ug magtuon kauban ang mga bamboo experts dinhi sa nasod. Pipila sa mga hisgutan kung paunsa makatabang ang kawayan sa pagsulbad sa problema sa pagkaon, atong ginasuot, balay ug uban pa. Kung unsaon pag-apil, tutok lang sa detalye nga naka-flash sa inyong mga TV screens. Mga kapuso, this morning, atong makauban ang kapuso actor nga si Jeric Gonzalez kinsa nailhan sa iyang papel sa mga sikat nga mga GMA drama sama sa Startup ug Ang Lihim ni Orduha. Gawa sa iyang kabusy, unsa kaha ang iyang paagi aron ma-maintain ang healthy relationship nila ni kapuso actress ug Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. Ato kanang sayron sa akong pakiginabi kaniya dinhi lang sa BizDoc. Happy Monday mga kapuso! This morning, atong makauban ang usa ka multi-talented nga kapuso actor kinsa nailhan sa iyang karakter nga si Davidson Navarro sa Philippine adaptation sa 2020 South Korean series nga Startup PH. Mga kapuso, please welcome Jeric Gonzalez. Jeric, mayong buntag and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Ayong buntag at good morning sa lahat ng mga kapuso natin. Thank you for having me. First of all, Jeric, kumusta ba ang visit mo sa Davao? Of course, palaging mainit yung pagtanggap ng mga kapuso natin kaya nagpapasalamat kami sa kanila. And it's always good to be back dito sa Davao. As we all know, sunod-sunod ang mga shows mo. So, kumusta naman ang feeling na mainit ng pagtanggap at tinatangkilik talaga ng mga kapuso natin ang bawat serye na pinagbibidahan mo? Nakakataba ng puso, syempre yung init ng suporta ng mga kapuso natin dito sa Davao. Anong klaseng boyfriend ba si Jeric at anong klaseng girlfriend naman si Rabia? Sa tingin ko, I'm a type of boyfriend na understanding, caring kasi malambing ako eh. And then, as much as possible,
iniintindi ko talaga yung partner ko kung ano man yung work niya, kung hindi siya nakapag-spend ng time sa akin. Si Rob naman, ako baka maano ako nito, lagot ako. Si Rob, napaka lambing, dahil Ilongga. Ilongga. Basta Ilongga. And then syempre, gwapa. Gwapa, Jud. And yung ano niya, nahawa ko sa kanya sa pagiging discipline niya sa work and sa money. Okay. Yung like gusto niya talaga work and work. Kapag may work talaga yung opportunities, hindi niya talaga pinapalampas niya. Pero Jeric, pinangarap mo rin ba na makasama si Rabia bilang isang leading lady sa isang proyekto? It's a dream. Sa bucket list namin. Okay. Ano ba ang tips na maibibigay mo sa ating mga kapuso para ma-maintain ang isang healthy na relationship? For me, personally, yung communication niyo sa isa't isa na kahit nasan kayo, dapat intact yan, hindi mawawala yan. Dapat nagkakaintindihan talaga kayo. And then, second na mahalaga sa akin is yung time. Jeric, thank you so much for stopping by dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Jeric, please invite our Kapuso viewers to follow you sa lahat ng social media accounts at abangan ang iyong upcoming projects. Yes, mga kapuso natin dito sa Davao and sa Visayas and sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa amin. And sana po abangan niyo ako sa mga upcoming projects ko. And katatapos lang po namin gawin yung pelikulang Mananambal, soon po yan. Kasama ko dito si, syempre ang superstar natin, Nora Honor, Miss Bianca Umali, E.A. Guzman, si Kelvin Miranda, si Martin Escudero, yes, yan. And sino pa ba? Ayun, abangan niyo po, it's an horror film by Direct Adolf Alex Jr. Okay. Mga kapuso, tutok lang kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Nagpadayo na ang Phase 3 sa Makasandig Flood Control Project sa Cagayan de Oro City. Apan pipila ka mga residente nga naigo sa proyekto dismayado sa langan kuno nga pagbayad sa gobyerno kanila. Hinoon, may patunga na ang LGU og nagpasalig nga mutabang sa katawhan. Ano ang report? Human ang pila ka bulan nga pagkatanggong, karon balik operasyon na ang Phase 3 sa Makasandig Flood Control Project sa Barangay Makasandig sa Cagayan de Oro City. Among proyekto ang magsumpay sa duha ka portion sa Boulevard nga dugay nang nakumpleto. Usa sa rason nga nalangan ang pagsumpay sa mong flood control project ang mga residente nga namuyo sa lugar. Usa sa lakang nga gihimo sa LGU aron masolusyonan ang pakigdialogo sa kapin 15 ka magbanay nga maapektuhan o gipasabot ang proyekto sa gobyerno. Kining buhaton nga mga flood control importante nga di nato malimtan nga flood control ang tuyo nini. Kanang gibutangan og dalan, gibutangan og boulevard, incidental lang na siya kay gamit na to ang ibabaw. Sa karon tuloy-tuloy ang pagtrabaho sa mga personal sa Department of Public Works and Highways para niining Phase 3 sa Barangay Makasandig Flood Control Project. Target nila nga matapos kini karong bulan sa Disyembre. Og usa sa ilang ginapaabot na lamang nga matapos na kining mga residente dinhiya sa paghikling ug paghipo sa ilaha mga materyales sa ilang mga balay aron paspas na nga matapos kining proyekto. Apan pipilasab sa mga residente ang nagbangutan tungod sa daw kalangan sa bayad nga gikan sa DPWH. Nangal man. Binuang pamaagay DPWH kay wala kay 100, gi-70, 100 na unta to kay para katong walay balay makatao diri sa balay, makapalit diri sa yuta. Sama ka na. Kulang. Di ba mo sugot ang kapalitin mo yuta og una-una na sad nimo na kini. Puyo lagi ka way atop, way dingding. Usa sa atong gihimo dito, yan yun atong DPWH nga paghuman sa pag-clearing, ipadali lang ang proseso sa balance pagbayad. So naman sa commitment nga gihatag sa DPWH dito nga ilang paningkamutan yun nga madali. Karon, andam ang task force demolition nga motabang sa mga residente nga apektado sa proyekto pinaagi sa paghakot sa ilang mga kabtangan. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Sa ulahing tulo ka semana, mas nagkakilig ug mas nagkainit pa ang eksena sa maging sino ka man.
Netizens kilig overload kang pambansang Ginoo David Lecauco sa karakter ni ini nga si Carding. Alihata ka tapalagay ko eh. Maging sino ka man. Kinihuman sa impressive performance sa aktor sa iyang delivery sa iconic line ni Carding. Kilig vibes ang atod sa panghitabo tungod memorable scene kini sa high-rating primetime series tungod kauban ni Carding si Dino ug Monique, ang makarakter ni Kapuso primetime princess Barbie Forteza. Mas muligon pa bakaha ang relasyon ni Carding ug Monique karong nabulgar na ang tinuod nga pagkatao ni Dino. At ang iyang maging sino ka man, Lunes hangtod Biyernes pagkahuman sa 24 oras. Mga kapuso, walay bagyo nga nabantayan sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang LPA nga ana sa norte nga bahin nakagawas na sa PAR. Apan bisan na niini, panayon nga magpaulan sa Palawan ang trough o extension sa mong LPA nga ana nakaron sa West Philippine Sea. Apektado sab sa northeasterly surface wind flow ang extreme northern Luzon. Samtang localized thunderstorms sa ubang parte sa nasod. Karong buntag, lauman ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon kini ug mas lapad na pag-abot sa hapon. Posible ang heavy to intense rains sa ubang lugar, mao nga magbantay sa baha o landslide. Gideklara sa Zamboanga City, LGU ang matag-adlaw nga Biyernes sa bulan sa Oktubre, isip Pink Friday. Agig pagsuporta sa Breast Cancer Awareness Month karong bulan sa Oktubre. Duna say nagkadaiyang aktibidad sa dakbayan alang sa breast cancer prevention. Aniyang dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Nakatakdang magsuot og color pink nga mga sinina ang tanang mga empleyado sa lokal nga kagamhanan sa Zamboanga City matag adlaw nga Biyernes sulod sa bulan sa Oktubre. Kini isip pagpakita og suporta sa breast cancer awareness karong Breast Cancer Awareness Month. Karong bulana, gihatagan og gibugaton ang kamahinungdanon sa routinary breast screening alang sa early diagnosis sa breast cancer. Matud sa City Health Office, ikalima ang sakit nga cancer sa top 10 leading causes of mortality sa syudad as of June 30, 2023. Ang nagtitrigger dito, so sinasabi natin nurture nature. So nurture nasa genes, no? So it runs in the family. There's really a family history of cancer. So mas high risk 'yon. And then yung yung nurture natin is the stress that you live in, the food that you take, your lifestyle, all of this will affect. Sa tala sa CHO, adunay 179 nga na-diagnose og breast cancer gikan sa tuig 2020 hangtod 2022. Sagad sa mga kaso, nag-edad 51 hangtod 60 years old. When we say cancer, so meron niyang mga kadalasan bukol, no? So there's lumps, there's mass. Pwede ding pain, medyo kumikirot-kirot. That's why it's very important that monthly or regularly for females and males to check to have breast self-examination. Matod sa CHO, makatabang sa prevention sa bisan unsang klase sa cancer ang pagkaon og saktong pagkaon ug regular nga pag-ehersisyo. Mensahe sab kini sa retro dance fitness instructor nga si Juanita Dulap, 60 anyos, kinsa usa ka ovarian ug colon cancer survivor. Ingon ko, aware lang mo sa mga katuingon nila, sobra ba? So ingon ako gihimo na ako, exercise na ako, Zumba. Matod sa CHO, matag Biyernes dunay ipaygayong free breast screening sa usa ka mall sa syudad. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka lalaki nga mibisita sa 4th Pillar Shrine sa Zamboanga City ang giaresto sa otoridad gumikan sa pagdala niini og hait nga hinagiban nga gama sa ikog sa pagi. Atol sa gipaygayong hugot nga pag-inspeksyon sa Tourist Police Unit sa Zamboanga City Police Office alang sa mga mubisita sa 4th Pillar Shrine sa Zamboanga City, naaresto ang usa ka lalaki gumikan sa pagdala niini og hinagiban nga nabantayan sa screening sa main entrance gate mismo sa 4th Pillar. Gilang suspect nga si Rodelin Rebollos, 37 anyos, usa ka seaman second mate sa usa ka barko kinsa taga Bungayaw, Zamboanga City.
Sa pag-inspeksyon sa kapulisan sa sling bag sa maong sospek, nasuta nga nagdala kini og usa ka hinagiban nga gama kuno sa ikog sa pagi o stingray. Talinis ang tumoy niini nga posibleng makasamad. Ang maong sospek gikustudiya na sa Police Station 11 nga posibleng mag-atubang og kasong illegal possession of bladed weapon ug paglapas sa Omnibus Election Code. Mga kapuso, 70 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Babahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Panayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.